Salamat po sa ating mga binabalik ko na po ang ko. Sa pangalan ng ating nag-isang Ama, ang ating Maestro Jesus, ang Wala ng Espiritu Santo, sa langit ko din uunahin ko na po kasi yung mga ipapakit. Kasi mahalaga po ako. Babalik na lang po ako mga taman ng ibang mga miyembro ng Saturday na si Hermana Rina ay Major Republic. Intindihin po natin kasi physically and emotionally tired. Ganon din kasi ako pag napapagod ako physically, tapos isama pa natin yung mga hindi inaasahang emotional disturbance na yan, nagiging irritable po ako. Wala po akong tiyagang makinig sa kung ano mang gustong ipakinig sa akin. Kaya umiiwas ako kung maaari lang. Kung emotionally down ako at saka pagod ako, umiiwas po ako sa mga tao para hindi po ako makapasakit ng damdamin. Kaya dadako nga ako mga kapatid sa binigay sa atin na sabi na kasi mag-ibigan kayo ng buong hingas, ng inyong puso sa isa't isa. Minsan nami-misinterpret po natin kung paano tayo mahalin at ibigin ang ating kapwa. Kung pinupunan nila ang ating mga maling gawain, yan ay puri ng tunay na pag-ibig mga kapatid. Dahil ayaw nila na tayo ay punain ng iba. Ayaw nila na tayo ay magkaroon ng dungis sa mata ng iba. Spiritually matured person, naiintindihan niya ng pagpunang yon ay sangkap ng tunay na pagmamalasakit. Pero kung immature yung isang tao, hindi na yun tatanggapin. Sasabihin ngayon na yun ay pang-aapi, pang-aalipusta, pang-hahato. Hindi po. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsasabi sa mga nakaraan na ako ay may pangit na pag-uugali. Dahil pinag-aralan ko po yun, bakit nila sinasabi yun sa akin? Ay oo nga. Kahit masarap at magandang pakinggan yung sinasabi ng tao, kung irritable ang pakikinig ko, sumasagot ako ng pabalang. So much better mga kapatid na kung may mga masasakit, pinag-aralan kong i-keep na lang yung bunga ko. Kasi yung isang salita, nag-spread yan, dumadami po yan. Kaya pag magkaroon tayo ng determinasyong pag-aralan kung ano naman yung mga ayaw ng mga kapatid natin sa ating ginagawa, nang sa gayon naman mapalapit naman tayo sa kanilang mga puso. Yung isang uri ng pag-ibig mga kapatid, pag-ibig sa kaibigan, nagkukonsintihan sila sa kanilang kahinaan, nagkakampihan, and that's not a good kaibigan. Dahil hinahayaan natin na yung tao, yung kaibigan natin, ay lalo pang manghina. Imbes na i-push natin forward na magsunod naman siya ng kilay para matutunan naman niya yung mga dapat matutunan sa loob ng pananampalataya. Hindi inaako natin yung para sa kanya. Pag sinasabi nila na tayo ay kulang sa karunungan, huwag natin sabihin na tayo ay inaalipusta o ina-underestimate kung anong meron tayo. Ibig sabihin, that is challenge. Your
Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat. Papuri, pasasalamat sa nag-iisang Diyos na sa Espiritu Santo na walang sawang naghahatid sa atin ng mga puro at araw. Sa umaga natin dapat questionin yun dahil nandito tayo nagtitipon-tipon dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at upang makapaghandog sa kanyang harapan. Tutuloy ko po yung sabi nga nung sa lumang tipan sa nung naging tao pa si Jesus, ano ba po ang kanyang sakripisyo para sa atin, para ipahiwatig po sa mga tao kung gaano kadakila o gaano kadakila ang kanyang ama na lumikha sa atin upang ibigay niya sa atin ang kanyang anak upang malaman po natin para maimulat po tayo sa mga kautusan, mga kagustuhan ng Panginoon. Dahil ayaw po ng Panginoon na mawalay po tayo sa Kanya. Naalala ko po yung sa alaga ko po kasi sinabi niya, paulit-ulit niya sinabi sa akin, basahin mo man yung Noah's Ark. Tapos nung nabasa ko na po, napakaganda po ng tanong niya, ay bakit hindi i-knock out lahat ng tao? Sabi niya. Kaya ang sagot ko po, dahil nakita ng Diyos si Noah na napakabait. Yun ang inutusan niya na iligtas lahat ang mga tao na nananampalataya sa Kanya. Tayo po ba gagawa, may isang tao dyan na sasabihin, utusan ng Panginoon na, sige, maggawa ka ng buwan, dakot mo yung malaking barko, dalhin mo yung mga tao na sumusunod sa akin na tayo ba po, maniniwala po ba tayo sa panahon ito. Pero hindi po ba, mag-aalala po tayo dahil sasabihin, paliw niya tayo yung tao na ito, bakit sasabihin niya? Sa niya ang Panginoon, nasa sa atin po yun. Kaya nga, sabi nga malaya tayong magpasya o malaya tayong maniniwala o sinasabi natin pananampalataya. Kung sakaling balang araw sasabihin ng Panginoon na i-wash out niya yung mundo, tapos may utusan siya, maniniwala po ba tayo? Di ba? Hindi po. Kailangan tayo, bakit ganun? Di ba? Nasa sa atin po yun, kung talagang sinasabi ng Panginoon kung, kasi lagi na sinasabi, hindi naman sa linggo-linggo natin, lagi tayong nagbibigimong, alam po natin yung mga kasulatan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung sinusukat nila sa atin, kung hanggang saan yung pananampalataya natin.